Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video is pag-uusapan natin, kung makikita nyo sa pamagat ng ating video, ay ang laki pala ng kinikita ng Miss Universe dito sa mga botohan. So atin ring pag-uusapan kung bakit nga ba niyakap ni Anjak Rotatip itong si Chelsea Manalo. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So ito pa rin yung ating pag-uusapan sa ngayon. Bibigyan natin ng reaksyon kasi meron na mga bayanihan, itong panawagan ng bayanihan dito sa social media para daw bumoto dito kay Chelsea Manalo. And masasabi natin mga kapolitika na talagang natuto na at hindi na magpapadala ang mga Pinoy, hindi na magpapaoto dito sa kanilang mga pakulo sa Miss Universe. So dito is nakikita natin kasi kagabi is na-report natin dito sa ating YouTube channel na niyakap ni Anjak Rotatip itong si Chelsea Manalo. At ang sabi natin doon sa ating previous video ay wag basta-basta maniwala. So kinakailangan na makitaan natin ng resulta ay Nals Night. So ito yung ating talagang goal dito, na hindi tayo kasi ang sinasabi ng iba ay baka pakitang tao lang daw ito kasi nararamdaman na nila itong buwelta, okay, at itong rest back ng mga Pinoy dahil sa mga nangyari in the past. So dito mga kapolitika is kung makikita nyo ang laki pala dito sa mga botohan na kung saan ay kung buboto ka lang ng 3 boto lang, so nasa 150 pesos na yung gagastusin mo. Okay, kung 1,000 boto naman yung ibibigay mo sa ating kandidata is nasa $199. So almost 10,000. So dito pa lang mga kapolitika is masasabi natin na grabe pala talaga ang kinikita dito. At doon nga sa sa Miss Grand International kay Nawat ay sinabi niya na 200 million in pesos itong kinita nila sa mga botohan pa lang. So in other words mga kapolitika ay sobrang laki pala ng kinikita ng mga beauty pageant na ito dito sa mga botohan, kung kaya pala yung Miss Cosmo ay grabe yung panghikayat nila na talagang bumoto daw dito sa ating contestant dati na si Atisa Manalo. So how much more dito sa Miss Universe na kung saan is nasa 130 plus yung maging kandidata nila. But yung catch kasi dito mga kapolitika, kahit ganito karami or kalaki yung numero ng mga contestant dito sa Miss Universe, is hindi naman yan sila nakapag-generate ng boto doon sa mga mayamang bansa. Halimbawa na lang dito sa Amerika at dito sa mga western countries. Kasi alam nyo ba kung bakit? Kasi hindi naman sila ganun ka-passionate dito sa mga beauty pageant. Tayo lang na mga third world country talaga yung talagang grabe yung passion at very aggressive dito sa mga beauty pageant na ito. So kinakailangan na maka-generate sila ng mga boto dito sa mga third world country at kasama na po yan ang Pilipinas. Kasi mga kapolitika, itong mga Latinas is hindi masyadong hindi malaki ang nakukuha nilang boto doon. Kasi alam naman nila na magugustuhan ng mga judges yung kanilang mga kandidata. So dito sila kumukuha talaga sa mga third world countries, kasama na dyan ang Pilipinas. So paano na lang ngayon na kung saan is meron ng gap itong relasyon ng Pilipinas dito sa Miss Universe. So kinakailangan na magpakita sila ng palabas na kunwari is maganda yung gesture na ipinapakita nila dito kay Chelsea Manalo. So yun po ang aking nababasa doon at aking interpret mga kapolitika. At the same time, yun din ang naging komento ng mga netizen, kasi meron ring iba na wag daw munang i-bash itong Miss Universe. Well, para sa akin is effective nga din yung ginawa doon sa Miss Grand International, na kung saan is napaabot natin yung ating mensahe dito sa mga beauty pageant organization. Okay? So other than that mga kapolitika is ngayon na hindi na masyadong muboto ang mga Pinoy, ay talagang masasabi natin na malaking halaga ang mawawala dito sa Miss Universe. Kung kaya ngayon ay todo yung mamagandang loob nila dito sa ating pambato na si Chelsea Manalo. So sinasabi na nga natin is hindi naman natin talaga ini-expect dito itong corona ng Miss Universe. At ang masasabi lang natin is koronahan nila yung gusto nilang koronahan. So wala na po tayo dyang pakialam mga kapolitika, basta ang sa atin lang ay yung experience ni Chelsea Manalo dito sa Miss Universe ay i-enjoy niya lang regardless kung may corona or wala. Okay? So yun ang ating pag-uusapan ngayon, kasi talagang malaki-laki po ang
percentage ng kita na nawala dito sa Miss Universe dahil nga sa panlalamig ng mga Pinoy dito sa kanilang beauty pageant. Naniniwala ba kayo mga kapolitika? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.